pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Alright! Magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Pantay at Kasangga International. At syempre po ito ang inyong lingkod, si Terry Alpha po ito. At syempre, tayo po'y mapapakinggan sa apat na sulok ng mundo. Ayan. Okay. Medyo nagluloko ang ating mga internet connection, lalo po bigla pong umulan, ano? Alam niyo, tighapon umuulan po. Okay, bago ang lahat, batiin muna natin ang ating mga Bantay at Kasangga chapter sa apat na sulok ng mundo. Siyempre, unahin natin ang ating founder na si founding chairman Albert Lawin Guanzon. Hello, Founder! Bati ka muna sa ating mga followers and viewers. Magandang araw po sa inyong lahat. Albert Guanzon po, ang founder chairman. Kami po ay bumabati sa inyong sa ating mga viewers, sa ating mga chapter sa mga OFW. At sana lagi niyo subaybayan ang aming programa sa Armed Forces Radio. Yes. And of course, tayo po ay napapakinggan sa DWDD 1134 kHz AM band ng inyong mga radio. At tayo po ay live streaming din po sa Armed Forces Radio DWDD, Boses ng Kawal Pilipino. Hello po sa ating mga bossing, saludo po kami sa inyo. Sa ating po mga sa technical side po, ang mga magigiting sundalong kababaihan at kalalakihan. Thank you po sa inyong suporta. Okay, ngayon po medyo mainit sa ating paligid. Mainit ang panahon, mainit din ang malalapit ng eleksyon. Tama ba ako, Founder? Yes, feel mo ba ang init? Hindi talaga ang eleksyon ngayon. Okay. Di ba Founder, naunang bumoto ang ating mga OFW? Alam ko nauna na sila Yes. Ang ating po mga OFW, nauna na po yung absentee voting na tinatawag. Yes, ang alam ko, Katere, yung mga OFW natin ngayon ay kasalukuyan po sila matatapos na yung kanilang botohan doon sa abroad. Dahil advance po sila ang election doon sa abroad. Okay. Ibig sabihin, nauna sila. So ngayon po ongoing ang absentee voting. Oo. So ano yung mga nauna? Ang ating Bantay at Kasangga Qatar. Oo. Rin po sila ngayon. Okay. Yung ating Bantay at Kasangga Qatar chapter, hello po sa inyo. Ang pinakamasipag po. Ang lagi pong maraming activities po itong Qatar chapter natin. So, kumusta kaya ang kanilang boto? Aktibo po yan sa Qatar chapter natin, Katere. Yes. Very active po sila. Very active sila ngayon at saka marami silang mga activities. Okay, ang Kingdom of Saudi Arabia din naman in lalo na yung ang yung Ramadan na kung saan ay nakakatuwa dahil nga ay okay, yung signal po ata ng German. Yes, Founder, yung signal mo. Okay naman. Sige, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Sige. Okay, go ahead. Okay. So, yung Kingdom of Saudi Arabia, Bantay at Kasangga. Kumusta sila? Yes, continuous din yung nila, napaka-aktibo nila, lalo na pag mayroong embassy sa Eastern region. Nandun po yung ating mga volunteers na kung saan napaka-aktibo din po sila. Kung ano mang layunin ng BPI, nandun pa rin sila. Ayun. Okay. Kumbaga, yung iniwan nating legacy ay pinapatuloy nila. Kahit wala tayo doon. Ayan, ang ganda nga Talagang
kahit na nandito sa Pilipinas ang ating founder, ating founding chairman Albert, tuloy-tuloy pa po ang komunikasyon po ng bawat chapter ng Bantay at Kasangga. Siyempre, founder, batiin natin ang ating mga kaibigan, si Sir J.R. Cabuso. Hello sa'yo, Sir J.R. Si Shane na napakasipag nating kasama sa JR. Yes. Yung Shane. Yes. At At sa ating siyempre, mga kasamahan. yung ating mga Mga kasamahan kaagapay. dyan. Yeah. Hello po sa inyo. Ano lang po, easy lang po dahil napakainit po ng panahon. Yung ating pong mga ka-DL, hello sa inyo. Okay, di namin mention lang yung name kasi napakarami ninyo. Yan. Okay, founder, meron ka bang gustong iparating sa ating mga Bantay at Kasangga OFW sa apat na sulok ng mundo ngayon pong eleksyon? Baka habang hindi pa nakakaboto, magtanong muna po tayo sa ating mga sarili. Paano ba pipili ng isang alam natin na mahusay na kandidato sa paglilingkod at alam natin na ang kanya pong record ay masasabi natin walang halong korupsyon? Paano po natin malalaman at paano tayo boboto? Siguro umpisahan muna natin, founder, sa mayor. Kasi yan po yung parang pinakaama o ina ng isang lungsod. Kasi ikaw muna ang una. Ikaw muna. Kung ikaw. Okay. Tayo po ay walang pinapanigan. Wala rin po tayo. Kasi po tayo yung media. Nasa gitna po tayo talaga. Yan po ang ating trabaho ng mga media. Ang laging gitna po. Sino man po yung inyong napupusuan, sa isip nyo na lang po yan at sa puso nyo. Pero kung ako po tatanungin, unahin po natin sa leader ng isang lungsod, no? Ito yung tinatawag ng mga mayor. So sa mayor po, siyempre, number one nating tingnan kung nakapaglingkod na po siya yung kanyang mga accomplishment. Paano ba niya napaganda ang kanyang lungsod, yung kanyang nasasakupan, ano? Tingnan natin yung kanyang mga accomplishment. Yan, number one yan. Ang iyo bang lungsod ay naging kilala dahil sa ganda, sa atraksyon, o sa kalinisan, sa dami ng mapapasyalan, number one yan. At syempre, ang serbisyo sa tao, founder. Number one, na dapat na marami ang mga benepisyo ang ating mga senior. Yan, kailangan po ang serbisyo para sa ating mga senior, mga good program and project para po sa kanila. Tayo po ay senior na rin, pero hindi mo kang senior. At syempre, founder, bukod doon, ang PWD, dapat po may programa kayong maganda para po sa PWD at sa mga solo parents. Yan po yung mga nangangailangan po ng tamang paglilingkod mula po sa ating mga iuupong mga opisyalis ng ating pamahalaan. Yan, binigyan ko na ng tip. So, founder, nasan ka? Ikaw ang magdagdag. Ano naman yung para sa'yo? Mukhang talagang yung ating pong internet ngayon hindi naman po lang tayo. Yung pong mga sikat din po ng mga radio, ganyan din po nangyayari. May ini-interview po sila, biglang magiging chipmunks, or kaya naman mawawala, o choppy-choppy, yan po. Walang pinipili po ang internet connection. Maliit o malaki ka mga... Kasi nawala ako. Oo nga, pero yung Walang boses signal mo po. nadidinig. Sige, go ahead. Magdagdag ka, bukod sa mga nabanggit ko, na mga katangian ng isang mahusay na iuupo sa ating pong bansa. Inumpisan ko na kanina sa mayor, ano? Ikaw naman, kung meron kang idadagdag. Yes, founder, yung boses mo naririnig naman kahit wala ka sa camera. Ano bang line mo? Anong bang line na gamit mo? PLDT! Palakpakan natin ang PLDT. May palakpakan tayo dito. Ayan. Ay, naku, hindi pinalakpakan. Yung ibo nagalit. Yes, founder. Andiyan ka na ba? Yes. Ano naman ang ideal mayor mo? Nakatabihan. Ang ideal ko sa mayor, yung may karoon sa magandang record, sana hinahangaan siya ng mga tao sa kanyang pinasasakupan. Yes. Yun ang gusto ko, mayor. Ayun, di ba? Nakikita mo naman sa paglilingkod
doon sa mga dati nang nasubukan, di ba? Ewan ko lang doon sa mga, kung may bago man na gustong maupo, ewan natin kung ano naman ang kanilang mga plataforma. Pero yung sa mga nakaupo na nasubukan na po, kayo na po ang bahalang decide. Yan. Okay. Tanungin natin isang kasama, Catherine, tanungin natin isang kasamahan natin dito, si Ka Eric, kung ano masasabi niya kung sa pagdating sa politika, kung anong politiko ang gusto niya iboboto. Kuya Eric, magandang hapon po. Live po tayo ngayon sa programa natin sa DWWD Forces Radio. Hello. Sa DWD ngayon. Hello, Ka Eric. Hello. Musta kayo dyan? Yan. Ano masasabi mo, Ka Eric, doon sa kung anong politiko ang gusto mo iboboto ngayon? Anong katangian? Anong katangian? Siyempre, marunong tumulong. Marunong tumulong sa mga wala. Tsaka, mabait na tao. Yes. Maka-Diyos siyempre, no? Diba? Okay. Kandidato kasi mabait lang pagka botohan ka eh. Bobotohan. Correct ka dyan. Marami. Bumabait lang. Nakikipagkamay. Pagkatapos no, pag nanalo, hindi ka nakilala. Ayan, tama. Diba? Oo, mahirap ng lapitan. Kailangan mga matulungin. Malapit sa tao. Yung subok lang. Oo. Ayan, tama si Kuya Eric. Pagka nanalo na, hindi na malapitan, hindi na pwedeng mapuntahan. Oo. hindi ka na makakalapit. Ayan, tama yan. So, mga kandidato po, huwag naman pong ganun. Pag nanalo naman po kayo, kilalanin nyo naman po yung nagsuporta sa inyo para kayo ay mailuklok dyan sa inyong tungkulin. Ayan. Oo nga. Okay. Ayan, maraming salamat kay Kuya Eric. Maraming salamat sa iyo, Kuya Eric. Ayan po si Kuya Eric Estrada, sa kanyang opinion. Oo, maganda nga yan, nakukuha na natin ang opinion ng ating mga kababayan, di ba? Kung ano ang kanilang gustong katangian para sa ating mga kandidato. Yes. Yes, Founder, ang ating mga OFW, lahat yan pwede nila iboto, di ba? Except mayor ba? Senador lang? And party mayor at saka yung pag party list, pwede po sila yung sa hindi sa distrito. Pwede po sila. Okay. So, pagkatapos ng mayor, punta muna tayo sa senador. Senador naman. Opo. Ano po ang katungkulan o katangian po na gusto ng ating mga kababayan sa mga senador? Kasi meron diyan nagsasabi, eto opinion ko lang to nabasa ko lang, nagsasabi na ayaw daw nila ng artista, yung mga showbiz, mga ganyan, pero hindi naman lahat, para sa akin hindi lahat, kasi meron din naman ng mga artista na naging politiko, pero magaganda naman yung kanilang ginawa, magaganda yung track record. Anong tingin mo, Founder? Ang sa akin gusto ko yung mga senador na hindi balingbing, kasi pag balingbing kasi ganun makikita na hindi sila totoo nagsiservisyo. Wala silang panindigan. At nakikita naman natin ngayon kung sino may magandang track record sa Senate, sa Senado. So yun ang ating babantayan bilang isang manglayang botante. Ayun, tama. Yan ang tamang paraan ng pagpili. Tignan nyo rin kung maka-Diyos, pero meron dyan, ginagamit lang yung Diyos, simba ng simba, pero yung gawain po, hindi talaga pang maka-Diyos. Kaya lang talaga matalino. Hindi rin minsan matalino, ang hirap din talaga mag-observe o mag-decide. Pero, nakikita naman po natin sa track record ng ating mga kandidato. Okay, punta naman tayo, Founder. Itong party list, bakit pa napakaraming party list? Ano pa ang meron dyan? Ano sa tingin mo, Founder? Yung gusto nilang mangyayari na mapasok ng kanilang organisasyon. Kaya lang, problema lang, ginagamit nila yung pansarili nila pagpapaupo na. So, napakarami talagang party list ngayon.
Oo nga, Tapos, nakakalito. Yung bang, Pero okay naman yung ibang party list mm, dahil nga ay meron silang mga magandang hangarin at saka sa dami nilang magandang programa, ang iba naman ay kumbaga nalilito na rin dahil ay halos magandang programa naman pero tingnan lang po natin. Padali na lang natin sa ano, Kateri, lalo sa mga babae sa kagandahan. pagandahan ba? Siyempre, bukod sa maganda, Founder, bukod sa maganda, kailangan maganda rin ang ugali, asal, at ang kanyang mga ginagawa, di ba? Tama po. Oo. Mukhang may nakita na ako sa na. Okay. Ano na lang natin yan is sa atin na lang pong balota ang pagde-design yan. Ano? Sa mga nakikinig sa atin, sa mga OFW na hindi pa po nakakaboto, sabi nga tuloy-tuloy daw, di ba? Tuloy-tuloy. Pag-isipan yung mabuti. Kasi hindi tayo pwede mag-mention ng mga pangalan nila. Pero minsan, yung sektor ng party list, kung ano yung trabaho mo, yun yung pangalan ng party list nila, di ba? May mga ganon, di ba? May mga ganon tayong naririnig. Sana naman po, kasi isa lang eh. Isang party list lang ang pipiliin, di ba? Founder, isa lang, di ba? So, titingnan na lang. Ako, Kateri, meron ako napusuan, sekreto ko lang. Oo nga, mukhang mai-inlove ka rin doon kasi super ganda siya. Super ganda rin ang ugali niya. Napakabait at saka magandang programa. Oo, yun ang number 1, magandang programa, maganda ang nagawa. Ang habang buhay makakinabangan ng Oo, kabayan. yun ang magandang judgment ninyo sa pipiliin yung party list. Tingnan nyo kung ano yung mga nagawa nila, mga programa nila para sa mga mahihirap, doon sa mga walang kakayahan. Yan po ang inyong iupo, yung makakatulong sa ating mahihirap na kababayan. Yan, napakarami na mahirap Tulad ng natin. mga ibang mga tumatakbo lang ng pansarili lang kanila inisip. Correct ka dyan, ginagamit lang talaga. Pag naupunan, di mo na makita, di mo na marinig. Yan ang Hindi ka ano nakilala. dyan. Di ka nakilala. Yan. Kaya Kaya, marami kang kilala sa kanila dahil pili mo silang napaka yung loob nila ngayon. Ayaw pala, naka-smile na sa'yo. tapos po ng May 12 ba? Tapos ng eleksyon, hindi ka na makalapit bago mo makausap. Kailangan dumaan ka muna sa mahigpit na bantay niya. Mahigpit na secretary. Oo. Yan ang doon, di ba? Ganyan talaga, no? Sana naman, maging totoo pa rin. Ibig sabihin, kayo ay naluklok na dyan, may posisyon na kayo, as is kayo pa rin yung dating kayo, nung kayo ay nangangampanya. Yung yung mga halik-halik sa mga mahirap, di ba? Tapos mag-aalkohol. Yung kumakain pa sa karinderya. Ayun, gano'n yung mga ginagawa ng mahirap pag araw ng eleksyon. Simple lang sila ba? Oo. Maganda yung kung ano meron sila noon hanggang sa uli, ganun pa rin sila. Oo, yun ang pinaka the best. Yung track record, tuloy-tuloy na makikita mo yung maganda, walang korupsyon. Yun ang number 1, yung korupsyon. Yun nagpapahirap sa ating bansa. Kasi imbis na sa bayan na lang mapunta, di ba doon pa mapunta sa bulsa. Pero kung yung tumatakbo, mayaman na. Gusto pa rin Yung mayaman din naman, wala ng corruption dyan pag mayaman na. Tumutulong na lang yan, Kateri. Oo, bibigay na lang sa Mahagi na lang yan, nilang yaman. kailangan. Pero depende pa rin. Meron tayong alam dyan na mayaman na, pero super payaman pa rin. Ang dami pa rin kinakamukha. Natin Dami pa rin. list lahat. Matalino po ang botante ngayon. Matalino ang mga tao ngayon. Yan ang tulad ng pagbibigay. Pag binigyan kayo, kunin nyo. Kasi alam ko, kailangan ninyo yan. Kailangan na mahirap yan. Pambiling bigas. So, pero, konsyensya, puso, yun pa rin ang gawin nyo, ang piliin nyo. Diba? Kateri, paano yung nagbibigay, Kateri? Nagbibigyan yung mga botante. Ano masasabi mo dyan? Alam mo, kalakaran na rin ngayon yan kasi
hirap ng buhay ngayon, yung mga kababayan natin, yan yung nasa isip. Parang nakaano na yan ngayon eh. Pero sabi nga, yung bang marami ngayon may tinatawag nilang gapangan, ano, yan yung mga gapangan. Alam mo ba yun? Yung pag ano, oo, mga simple. Ang tao ngayon dahil sa hirap ng buhay, taas ng bilihin, talagang yan ang hinahanap nila. Yaan. Kaya lang nga, payo natin sa kanila, sige, kuhanin nyo kasi makakatulong sa inyo. Pero piliin nyo pa rin yung alam nyong nararapat sa tungkulin. At tapat, honest, yan ang importante dyan. Diba? Sorry po. Okay, sa ating mga OFW, ano, na nahirapan ba kayong pumili? Ayan si Founder, tanong nyo. Pero bulong na lang ni Founder. Ibulong ko na lang sa inyo, mga OFW. Oo. Eh, lagi nyo naman ka-video chat ang ating Founder, di ba? Kahit saan eh, nakakausap, walang problema. Mga GC naman kami sa mga ano natin. Yan, ang maraming mga software natin. Yeah. Pwede natin silang tulungan. Correct. Although nang partisan tayo, pero kailangan din natin tumulong kung mayroon may tulong sa atin. Oo, tsaka ang ating mga OFW, alam natin, kailangan din ng tulong yan, lalo na sa livelihood, mga gusto nang makabalik ng Pilipinas, makapiling ang kanilang mga pamilya. Negosyo, tama po yan. Negosyo, yan ang maganda. Hindi yung, sabi nga, bigyan mo ng panungkit para manungkit. Ay, magpamingwit pala para mamingwit ng isda na kakainin. hindi yung kakainin. Tulad ng mga ano natin ngayon. Di ba, Founder? Yung mga kuha na lang ng ano. Di ba? Sila, swerte nila, no? Hindi naman lahat sila mahirap. Meron nga dyan, pinangre-reban lang yung kinukuhang ayuda eh. Oo. Tama po. Di ba? Kaya sabi nga, bigyan mo ng pamingwit para sila po ay mamimingwit ng kanilang kakainin. Ayun. Huwag yung bibigay mo sa kanila yung pinipingwit, yung isda. Ganon. Bigyan mo ng panghanap buhay. Yan ang pinaka-the best para sa ating bansa. Okay, Founder, ano pa ba yung... Kaya Katere, kung meron akong napusuan, eh, iparating ko kaagad sa mga OFW dahil kung bakit. Kasi alam ko po na itong tao na ito ay makakatulong sa kanila. At saka andito ka sa Pilipinas eh. Alam mo kung sino yung may good track record. Yes, correct po. Alam mo yung mga may nagawa na patuloy pa rin nagagawin. Alam mo yan. Yes, at saka pang forever yan Katere eh. Correct, pang forever. Forever silang pangkabuhayan. Tama ka dyan. Ayaw natin maghihirap pa yung OFW rin sa abroad. Oo, na yung pamilya nila mayroon silang mga hanap buhay din dito sa Pilipinas. Yun sa programa natin. Kaya kung sino yung napupusuan natin, sikreto ko lang sa inyo. Kasi ibig sabihin yun ang makakatulong talaga sa atin. Correct. Ayan, correct. Okay. Yes, sa ating mga followers and viewers natin tuloy-tuloy, patuloy nyo pong i-likes, follow and share ang ating pong page ng DWWD Armed Forces Radio. Ayan po, sa aking likuran. Yan po ang ating istasyon kung saan po ang boses ng Kawal Pilipino ay inyong maririnig. Maririnig nyo ang tunay na bayani, di ba? Sila yun, mga sundalo, at ang ating OFW, sila naman yung mga modernong bayani. Ayun. Palakpakan po natin sila. At palakpakan natin ang mabubuting mga kandidato na ang layunin ay talagang maglingkod na tunay sa ating bansa. Yan, palakpakan. May papalakpakan pa ba tayo? Yan. Yes, meron po. Ang ating mga OFW. Yan po ang ating mga bayani lagi. At syempre, yung mga maglilingkod sa atin ng tunay, nakakatulong sa atin, sila yung tunay na bayani din. Yan. Okay, Founder, may karagdagan ka. Yes, Katere, bago tayo magtapos, nais ko lang pasalamatan si Captain Provida Katere ng 14th Infantry Battalion ng Samar, na kung saan ay stranded ako doon sa Liloan, Samar, ay siya pong tumulong sa akin, nag-rescue.
kasama po si ating kasamahan si Actuel, si Actuel. Lagi ka naman kasing nagpapapunta ko sa lugar eh. Kaya nakawala. Silang Kaya mag-ama. dala talaga ako. Yes. Okay. Pansamantala na tayo magpaalam. Yes, mauna ka na, founder. Go ahead. Yes. Para sa ating mga ka-OFW, marapit na po ang matatapos na po yung election nyo dyan. Alam po namin na ang paghihirap nyo dyan. Ay ihabol ko lang kung sino yung aking napupusuan, ipaparating ko lang sa inyo dahil po yung tao na ito ay siya po yung makakatulong sa atin, sa ating habang tayo na sa abroad. At maraming salamat po sa inyong patuloy na implementa sa ating programa dyan sa abroad, lalo na sa Qatar chapter natin at sa Saudi Arabia na kung saan ay yung ating legacy iniwan ay pinagpatuloy-tuloy nila. Tuloy-tuloy ng ating mga kasamaan. At lalo na po dito sa ating local chapter na kung saan ay lagi po natin silang minomonitor. At kalma lang po tayo sa ating may mga programa po tayong pakinabangan. Maghintay-hintay lang po tayo. Alam po, Kateri, at sa ating mga kasundaluhan, saludo po kami sa inyo lahat, sa inyong mabuting gawain sa pagserbisyo sa ating Pilipinas, sa ating bayan. Okay, Kateri, back to you. Yes. Palakpakan natin si founding chairman ng Bantay at Kasangga ng OFW International. Yan po ay sa 4 na sulok ng mundo. Andyan po ang Bantay at Kasangga. Kung may mga problema po ang ating mga kababaeng OFW, lapitan nyo lang, PM nyo lang po si founder chairman Albert. Saan ka ba pwedeng kontakin ng mga OFW and family na may problema? Alam ko ikaw mabilis ka dyan eh. Go ahead. Saan ka pwedeng kontakin? Ibigay ko na rin personal ko number, Kateri. Oo, okay. Tawagan po, i-message sa aking personal number sa Globe 0966-465-7088. Mag-message lang po kayo. 7088 po At dito sa aking Facebook account, Albert Lawin Gonson. Okay, yan. Maaasahan niyo po. Marami po tayong mga ina-encounter ng mga problema na humingi ng tulong sa ngayon na kailangan kong alalayan dito sa DMW natin. At kailangan kong mapuntahan din po yung mga agency nila. Ayan, alam ko tuloy-tuloy na po napakarami natin mga servisyo rito. Ayan. Okay, muli palakpak natin sa ating founding chairman Albert Gonson at sa mga OFW na ating mga bayani. Anuman ang inyong problema, andyan po ang ating founding chairman, handang tumulong sa inyo. Wala pong bayad dyan ha. Libreng naglilingkod ang ating founding chairman. Okay, pansamantala na po tayo magpapaalam. Muli tayong magkita-kita at magbabalik para dito sa ating programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Ito po si Terry Alpa. Maraming salamat po. God bless po. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay. God bless.